Hello guys! Ulam for today. Ay, nakalimutan kong mag-video pero hindi pa huli ang lahat. Sa ngayon, ang i-update natin ay ipakita natin kung ano yung mga pwedeng gawin masarap na ulam. Ito guys, namitas lang ako sa garden ko ng sibuyas. Tsaka may dahon ng sili rin. Diba parang yun talaga yung pakiramdam na may diskarte ka. Ito, ano ba tong niluluto ng isang Rowena Sullivan, guys? Ito ay ang ginataang isda. Ginataang isda ang ulam ni lolo ko ngayon na may hinaluan ko ng okra, sitaw, at sili. Lagyan ko rin ng kasa. Kailangan kasi matuto silang kumain ng mga gulay-gulay, masustansya. Ano ko guys, para hindi magdikit yung gata. Diskarte ng ulam ni na lola to. May paminta, may bawang, sibuyas, luya, lahat na. Kasi kung hindi ka talaga matututong tumiskarte sa ulam, di ba? Sa buhay natin at pinirito, ano na lang, wala. Kaya kailangan mo talagang maging mas creative sa pagluluto. Ito, ang lola at lolo ko, thank you Lord naman. Basta kung ano yung niluluto ko, inuulam din nila. Hindi na iniisip yan kung anong lutong Pilipino ba o lutong Israeli. Basta masarap, kinakain nila, open-minded ba. Diba, gulay na o may sili. Kaya, masustansya pa rin. Malinamnam, titigman natin. Malasa-lasa, ginataang isda. Masarap mo, masarap mga kapatid. Kaya simplehan lang natin ang buhay. Huwag natin masyadong huwag masyadong maging komplikado kung walang maulam. Mag-isip ng paraan para may maulam. Dito sa ibang bansa kasi napaka mahal ang mga gulay-gulay. Kung ano, itong mga bamya o kaya okra at sitaw, Baguio beans, frozen na yan guys. Kahit na papano, at least may gulay. Kasi karamihan na pangluto lang dito sa isda, mga kapatid, ay oven, lalagyan mo lang ng toyo. Ito sa akin may twist. Tayo kasing mga Pilipino, mahilig tayo sa may gulay. Kaya, hinaano ko yan. Ang purpose niyan para hindi magdikit-dikit yung gata. Kahit ginataang isda. Parang tilapia yan. Na tinanggalan ng buto. Ano na lang, yan. Tapos ng kanin, ulam na. Diba? Healthy. Healthy na ulam ng mga alaga ko kapatid. Kung yung ko kwento ko lang, yung isang kapatid ko na bagong OFW pa lang. Kaya lagi kong ina-advise sa kanya, brother, ang buhay hindi madali, lalo na hindi madaling kitain ng pera ngayon. Mararanasan mo yung feeling mo mag-isa ka, walang makakaalala sa'yo, yung feeling mo ang buhay, ang oras napakatagal binibilang mo. Pero kung bubuksan mo ang puso mo sa mga pagbabago at talagang gagawin mo yung mabilis na paraan para makaipon, magtrabaho ng maayos, ma-adapt mo yung trabaho, pasasaan at pasasahan din at makaka-recover ka din. Kaya, sabi ko sa kanya, huwag mong isipin yung mga masasayang muna natin, yung mga nakaraan, kasi doon ka mahuhumsik doon ka isipin mo yung future mo na pinapa-ready mo sa mga anak mo, sa asawa mo, sa pamilya mo. Sabi ko, di bali nang wag mo pong intindihin, wag kami intindihin pamilya mo, basta intindihin mo yung mga anak mo na balang araw mabibigyan mo sila ng magandang kinabukasan, magandang future. Ganun lang ang sabi ko sa kanya. Magpakatatag ka. Kasi umiyak sa akin mga guys. Umiyak siya sa akin na
parang ganito palang feeling, hindi ganun pala kadali ang maging isang OFW. Sabi ko, iba yung sitwasyon natin. Ako kasi pumunta ako dito, dalaga pa, wala akong anak. Ikaw, alam kong may anak ka, napakahirap. Pero yung puso ko kasi makapamilya. Iniisip ko lagi kayo, mga kapatid ko, nagulang ko, nalulungkot ako pag hindi nyo ako. Naramdaman ko yung ganyan. Kaya sabi ko, dasal, unang-una, patatagan mo yung loob mo. Ipagdasal mo na ang panahon ay mag-adapt sa'yo. Ang panahon ang makisama sa'yo, pakikisama, at maging mataas ang radar mo kung ano yung sa mga iba't ibang klase ng tao. Yung may mga taong pakikisamahan ka, pakikianuhan ka pag may kailangan, may taong uubusin ang lakas mo, kumbaga pag masasamantalahan ka, kaya kailangan sa buhay ng isang OFW maging mas malakas yung pag-detect mo sa mga nakakasama mo. Kung alam mo pakikinabangan mo, alam mo may magandang maidudulot sa'yo, kaibiganin mo. Pero pag alam mo pinaplastic ka, alam mo pagdating ng may problema, ikaw lang ang bibigyan niya ng problema, iwasan mo. Ang pagkilala sa mga tao ay importanteng kakayahan ng isang OFW. Kasi sa aking experience, mga guys, madami yung mga taong napakabait pagkausap mo, napakabait pag kasama mo, pag may kailangan sa'yo, lalo na pag mangungutang, lalo na pag may pabor na hihingiin. Pero pagdating ng panahon na wala ka nang maibigay at wala nang pabor na kailangan nila sa'yo, diyan nalalabas ang tunay na ugali ng isang tao. Kaya sabi ko sa kanya, mas lalo kang maging matatag at magkaroon ng pag-detect. Kasi ganyan talagang buhay, guys. Ganyan ang buhay, kapatid. Laban, dasal, at pakikisama. At ang pinaka-importante, alam mo kung ano yung makakabuti sa'yo. Umiwas sa anumang alam mong makakamasama. Kasi hindi na tayo mga bata. At hugutin mo yung mga magagandang memories na gawin mong sandata mo para mas lalo ka pang maging matatag na isang OFW at maabot mo ang pangarap mong maihahon sa buhay ang mga pamilya mo. Ganun ang lagi kong sinasabi sa kapatid ko. Magmahalan at wag makakalimutan na may iniwang kang pamilya doon na naghihintay ng pagbabalik mo, na naghihintay sa magandang kinabukasan. Magtulungan kayong mag-asawa. Yun ang mga advice lang na maibibigay ko sa aking kuya. Hanggang sa muli nating pagkikita, guys. Sana may natutunan.